Hello, kumusta po sa inyong lahat? Ito po ay ika-15th day ko na po na nag-live-in dito sa aming boss. Almost na. Darating na yung aking kasama ngayong Friday. So, yay! Nakaraos na din ang 15 days. Sanay nga talaga ako na hindi nag-i-stay dito, kaya lang no choice tayo kasi nga wala tayong kasama ngayon dahil umuwi siya sa Pilipinas. So, okay lang. Kinakaya naman. So, nakakapagod pa rin, pero ganyan talaga ang maghanap buhay, lalo na pag dollar ang kapalit, di ba? Nakakapagod talaga. Anyway, I think lampas na ng alas 6, so 5 o'clock tapos na rin ang trabaho, pero kailangan lang dito magstay kasi 7:30 meron ulit siyang another medication na dapat ibibigay kasi lagi niyang nakakalimutan. So kailangan talaga na merong nagpabantay sa kanya. At saka syempre, bago matulog siya, kailangan naka-ready na yung kanyang bed, naka-on ang kanyang lampshade, meron na siya doon kung ano-ano na dapat niyang gamitin kung kailangan niya sa gabi. Yung mga iPad niya, yung mga power bank, kailangan naka-ready talaga doon sa kanyang bedside table. So yun na nga, sabi ko nga sa inyo, di ba, 2 months na lang guys, or maybe less than 2 months. So, almost na talaga at tayo ay makaka-relax na rin talaga sa Philippines. Ay nako, ganyan talaga. Kaya kayo dyan, lalo na yung mga baguhan, ang tip ko sa inyo, kailangan lagi lang talagang magtsatsaga, magpapasensya at saka siyempre samahan ng dasal at sipag at ano pa ba, basta lahat-lahat na. Kasi kaya ako nagstay dito sa kanila ng 20 years dahil nga siyempre nagtiyaga tayo, di ba? So, after 2 years na nagtrabaho ako dito sa kanila, nakuha ko na yung aking asawa na nagtrabaho din dito. Isa lang yung aming employer. And then, siguro, after 10 years na lagi akong nakikipag-debate na kailangan kong may kasama kasi nga talagang medyo malaki ang bahay, may aso, tsaka dati lagi silang may party. So, ayun, after 10 years talaga, nakakuha nga ako ng kasama. So, 8 years na siya ngayong December din dito. So, it means na 8 years na rin ako na medyo maluwag-luwag sa trabaho. So, ang tip kung paano magtagal sa amo ay number 1, magtiyaga. Kahit pagod, always smile. Kahit hindi ka nasa mood, naka-smile ka pa rin, di ba? At saka syempre kahit nagagalit ka, parang nakaganon ka pa rin, nagaganon ka pa rin, ganon pa rin, yes, okay. So, ganon lang talaga. Parang tayo ngayon si yes ma'am, yes sir. Pero kami, hindi naman kami nagmamam, hindi nagsisir. Pero syempre, karamihan talaga ganon, di ba? So, kahit ano lang, kami pangalan lang ang tinatawag namin sa kanila. So, ayun nga, 30 years na ako dito sa Hong Kong ngayong November at syempre dito sa kanila ay 20 years. So, siguro naisip ng iba na bakit nalakas ng loob ko na mag-for good dahil nga syempre medyo bata pa naman ako kasi karamihan dito ay yung iba more than 70 na nga yan dito pa rin. Pero yun na nga, kailangan din natin ma-enjoy yung ating life sa Pilipinas dahil hindi na natin mabalik ang ating edad, or I mean, hindi na natin mabalik ang kahapon. Hindi na natin mabalik ba yung kung ano yung magawa natin ngayon.
na kung later pa tayo uwi ay hindi na tayo masyado mag-enjoy. So, kailangan pag OFW ka, lalo na dito sa Hong Kong, kung 45 years old ka na, kailangan mo talaga mag-start ng ipon paunti-unti. Kasi, pagdating mo ng 55 years old, in 10 years, I'm sure na kahit paunti-unti, talagang meron ka rin talagang masisave. Na ang savings mo na yan ay hindi mo talaga kailangan i-withdraw na gagastusin mo pag uwi mo ng Pilipinas. Kasi pag sinave mo, tapos pag uwi mo ng Pilipinas, after 1 year or after 2 years, withdrawin mo. So, wala din yun. So, kailangan mag-save din kayo ng pera na paunti-unti para sa bakasyon, para yung sinave nyo naman for the future ay hindi talaga mabawasan. Tapos ano pa ba? At saka kailangan ang ginagawa ko pag umuwi kami, may sobre ako. Sobre para sa pamamalengke. Halimbawa, good for 2 weeks. Sobre para sa pambayad ng bills. Sobre para sa outing kung meron kang ekstrang pera. Sobre para sa allowance na maiwan mo na sa kanila pag nag-flight ka pabalik. At saka sobre kung meron ka din extra na siyempre alam ko na magbibigay ka so minsan sa pamangkin, sa kapatid, sa inaanak. So, kailangan nakasobre lahat yun. Kasi ako yung ginagawa ko, halimbawa, after 1 week, na doon na kami, sinisilip ko yung sobre, lalong-lalo na ang pang-grocery. Kasi kailangan, kung nag-out of the budget ka, kailangan mag-squeeze ka sa isang sobre na kung ano yung pwede mong mabawasan doon at i-cover up mo yung isang sobre. Like for example, sobre ng outing. Kung naubos mo na yung pamamalengke or kung madali na lang maubos yung pang-grocery mo, siguro pwede mo naman i-squeeze yung pang-outing. Instead na halimbawa, pupunta kayo ng Boracay, hindi na kayo doon pupunta. Pupunta na lang kayo within sa malapit sa lugar nyo na hindi na kayo masyadong mag-spend ng malaking halaga. Diba? So, basta ako, simula ng 45 years old ako, doon na talaga ako nag-strict na nag-save ng pera. Pero before that, unti-unti lang talaga. Kaso lang, hindi ko pa rin madisiplin yung sarili ko na talagang very strict sa pag-iipon ng pera. Pero noong nag-45 na talaga ako, doon na talaga. So, ngayon ay, alam nyo na, madali na lang ako mag-60. So, assuming na meron na rin talagang naipon kahit papano. Kaya, di ba, ang lakas ng loob natin na sabihin natin na magpo-for good na tayo. Paano na lang kung halimbawa, kung hindi pala ako nakaipon, guys, ng kahit papano, tapos ngayon ay parang hindi ka pa ready na uuwi. Tapos bigla ka palang sasabihan ng amo mo na, mag-for good ka na kasi ganito, medyo may edad ka na. So, paano ka? Di ba? Hindi, parang ngayon, parang hindi ka pa talaga handa, hindi ka happy. Pero, actually kami, medyo nakahanda naman talaga kami. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kailangan laging handa. So, kung sino man dyan ang mga OFW na nag-45 years old na, please start saving money. Alam ko yung karamihan ay may mga kolehiyo na nagpapadala ng pera sa kanilang mga anak. Pero kailangan din talaga magtira din kayo ng para sa inyo. Kahit pa unti-unti lang yan. Kasi kung halimbawa 2,000 piso buwan-buwan magtabi ka, so it means in 12 months is magkano na yun? 12 times, so bali mahigit na yun, bali 24,000, di ba? So in 2 years is 48,000. So kung nag-start ka ng save ng pera from 45 years old, halimbawa 50 ka ngayon, so 48
times 5, aba malaking pera na yun. Yun yung gagawin niyo, hindi niyo talaga yan galawin kasi sa akin yun yung ginawa ko kaya parang example in my own experience. Kasi 'pag hindi mo yun talaga sinadya na gano'n ay talagang mauubos ang pera mo every year. So yan lang ang tip ko sa inyo ngayon. See you next time, bye.